Cassandra's POV. Araw ng kasal. Ngayong araw, nakatakda akong ikasal. Hindi mawala ang ngiti ko habang tinitingnan ko ang mukha ko sa salamin. Nirequest ko talaga na ipagawa ang magandang wedding gown na suot ko ngayon. Hindi biro ang presyo pero gusto ko kasi magmukhang prinsesa ngayong araw. Pangarap ko pa kasi noong bata pa ako makapagsuot nito sa kasal ko. Paano naman? Ang prinsipeng pinapangarap ko, ang papakasalan ko, no? Kasalukuyan kong inaayos ang buhok ko nang biglang may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko, at nakatingin pa rin sa salamin. I smiled when I pictured him. Iha, are you ready? Sila mom at dad pala. Lalong lumaki ang ngiti ko. Mom, dad. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Agad na sumalubong ang busy ni dad para yakapin niya ako. Ganon din si mami. Niyakap rin niya ako mula sa likod. Bumitaw ako sa yakap ni dad. You look dazzling, Kazi, dad said while smiling. Ang isa niyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni mom, samantalang ang isa naman ay nakayakap sa akin. Thanks, dad. Uminit ang mga mata ko. Napapikit ako ng mariin. Hindi pwedeng umiyak na naman ako. I swallowed the lump in my throat. Ano ba yan? Ikakasal na ang baby ko. Parang dati lang, pinapalitan ko pa siya ng diaper. I know, it's my mom's right to be emotional. Pero nag-iyakan na kami kagabi dahil ikakasal ng only child nila. Napakagat ako ng labi sa pagpipigil ng iyak. Mom naman di na po ako pwedeng umiyak. Baka masira ang makeup ko, I said, and sucked on air to breathe calmly. Napabuntong hininga ako at ngumiti sa kanila. Hindi na ako iiyak. Tama na. I know baby. Mamimiss lang kita eh. Mom hugged me tightly. Oh, please. I don't want to cry. Not this time, Mom. Oh, I'll miss you too, Mom. Ayun ni Dad. Don't worry. Dadalo naman ako lagi eh. Hindi na kasi ako sa bahay namin titira. May pinagawa na yung soon-to-be husband ko na si Jericho Tan na bahay para sa amin. The thought of it made my heart explode in a million ways. I giggled. Dapat lang. And that guy should treat you well or else, my dad said in a serious tone and trailed off. Si dad, napaka-protective sa aming dalawa ni mom. Kapag nag-transform na siya sa tinatawag na business phase, kinatatakutan na siya sa industriya. Dad, Jericho is a good guy and you know it. Confident akong sabihin iyon sa harapan nilang dalawa. 7 years old pa lang ako. Kilala ko na si Jericho. At ngayon, 21 ako. Wala akong duda na siya talaga ang prinsipeng pinapangarap ko. Simula pala nung una kaming magkita, naging boyfriend ko na siya. Ang problema nga lang, hindi niya alam na boyfriend ko siya. Pero ngayon, iba na. Maya-maya pa'y sumakay na ako sa bridal car at nagsimulang pumunta sa simbahan. Ilang beses akong napabuntong hininga sa loob ng sasakyan. My hands are shaking uncontrollably. Nawala na yata lipstick ko na nilagay sa labi ko dahil ilang beses ako nagkagat ng labi sa kaba. Pagkatapos kasi naming umalis ng Pilipinas, nung 9 years old pa lang ako, ay hindi na kami nagkita pang muli ni Jericho. 14 years kami hindi nakita at ngayon, kababalik pa lang namin sa Pilipinas. Sabi ni Mom, pagka-graduate ko, pwede na kami magpakasal. Dapat nga magkikita kami bago ang kasal, pero sabi nila, abala lang daw si Jericho, kaya ngayon pa lang ulit kami magkikita. Hindi mawala ang kaba ko na nai-imagine ko ang mangyayari mamaya. 3 taon ang tanda sa akin ni Jericho at sa age of 24, isa na siyang successful lawyer. Lagi kong pinapanood sa YouTube o kaya kapag natsitsyempo na may babalita tungkol sa Pilipinas na tungkol sa kanya, nakatutok ka agad ako.
I wouldn't miss it for the world. Minsan, nagpapabili rin ako ng magazine doon na naroon ng kanyang mukha. At higit sa lahat, punong-puno ang studio ko ng paintings na pulos mukha niya. Dahil alam ko, pinagkasundo kami ng aming mga magulang. Mabuti, may alam na ako tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung matatawag na akong stalker sa ginagawa ko. Tumigil na ang bridal car sa harap ng simbahan. May nagbukas ng pinto at tinalalayan akong lumabas hanggang sa hindi ko na malayan. Hawak-hawak na ni Dad ang braso ko at nagsisimula na kami maglakad papunta sa altar. Namakita ko si Jericho. Parang lumiliwanag yung paligid niya para sa akin. I breathed and breathed again. Oh, this is my Jericho's now. I need some air to breathe in. Nauubusan na yata ako ng hangin sa pagtitig pa lamang sa kanya. Gwapo siya sa TV at picture, pero iba pa rin kapag itong papalapit ako sa kanya. Jericho's hair is style, inside parted cut. He has a thick brows. I clench my hands. Hindi ko maiwasang maigalaw ito. Na parang naalaala ko kung paano i-paint ang kanya mga kilay. His black hair, his pointed nose, his full defined lips, his jaw. His jaw. I like his jaw. I don't know if perfection is the right term for that. His perfect jaw. His skin tone is in between white to light brown. And of course, his eyes. I love those pair very much. But it looks so empty. I didn't know. Everything about Jericho's tan is exquisite. That's why I like him very much. Not just in physical Jericho looks so sharp right now, wearing the tuxedo. I want to completely thrown off the sight of him. Hindi ako magsasawa. Bata pa lang kami noong huli kami magkita, pero ngayon, tinitingnan ko siya. Hindi ako makapaniwala na ito na ang magiging asawa ko, ang pangarap ko. Kailangan ko na talaga ang hangin ngayon. Malapit ako sa kanyang pwesto, sa altar. I didn't know if I was blinking. My attention was completely with him. Oh, Jericho, you're really breathtakingly handsome. I wouldn't deny it. Naalaala pa kaya niya ako? Nakatingin lang siya sa akin ngayon habang papalapit ako sa kanya. Nginitian ko siya habang nanginginig ang tuhod ko. Tinignan lamang niya ako nang hindi ngumingiti. His eyes looked so sad and nothing at all. Wala siyang emosyong binibigay. He looked so stiff but still looked calm. His lips drew into thin line. I was taken aback. Alam ko, pinagkasundo lamang kaming dalawa. Pero pumayag naman siya sa kasal na to, diba? Pwede naman niyang kontrahin ang magulang niya. Pero pumayag pa rin siya. Ibig sabihin naman siguro, ay gusto rin niya akong pakasalan. I hope so. Narating na namin ang harapan at binigay ni Dad ang kamay ko kay Jericho. Take good care of her, young man, Dad said while smiling. But the tone of his voice made me shiver. He was warning him. Tumangulang si Jericho at kinuhang kamay ko. I need breath now. Now. He is holding my hand, but he leans in on his arm. Gusto ko pang umusad sa kanyang tabi, pero para may distansya sa aming dalawa, may espasyo hindi ko makita sa aming dalawa. Nagsimula na magsalita ang minister, pero nakatingin lamang ako kay Jericho. Naalaala pa kaya niya ako? I was the little girl back then. I adored Jericho more than anyone else. Sana lang, nalaala pa niya ako. Hindi naman siguro madaling kalimutan ang mukha ko, diba? Hindi ko na naintindihan ang ilang sinasabi ng minister. Basta, nagpakalunod na lamang ako sa kagwapuhan ng future husband ko. Oh, Jericho, sobrang gwapo mo talaga. Kapag ganito kalapit, hindi ko akalain na mapapatulala na lamang ako ng ganito dahil sa'yo. Ngiting-ngiti ako. Hindi ka ba sasagot? I was back on my senses when I heard
Jericho's voice. He looked so annoyed. Bakit? Masama bang tumingin sa kanya? Masama bang kabisaduhin ang mukha niya? Mas magiging detailed na pagpipinta ko. Jericho brows furrowed. Napakunot din ako ng kilay. Naging maluwag ang hawak niya sa akin. Ha? I said, confused. Sumagot ka na, bilisan mo. Aniya. His lips drew into line. Again, his jaw clenched. I gulped. He was disgusted. Ha, bakit naman? Jericho heaved a long sigh at my statement. I don't understand. So, mali na talagang tumitig sa kanya. So, mali na talaga. Miss Villanueva, napatingin ako sa minister nang mas maging malinaw ang paligid sa akin. Tumingin ako sa likodan ko. I saw Mom give me a smile. I smiled back. And Dad, nakita ko rin yung ibang mga bisita. I looked at the minister and he spoke. I'll ask you again. Do you accept Mr. Jericho Tan as your legal husband? To have and to hold, to love and to cherish. Tinignan ko si Jericho na diretso ang tingin sa minister. Pasikreto kong hinigpitan ng kapit at lumapit ng konti sa kanya. I inhaled his scent. I smiled automatically. I do. Ani ko. Jericho breathed. Akala ba niya, hindi ko siya papakasalan? At iiwan ko siya na mag-isa rito. No, of course. That won't happen. With the power vested in me, I now pronounce you, man and wife. You may now kiss the bride, said by the minister. Kumalas ako ng hawak kay Jericho. Humarap ako sa kanya at tiniangat niya ang belo ko. I saved my first kiss just for this moment. I want his lips for my lips only. Hindi ko maiwasang kiligin. Pero bakit ganoon? Hindi pa ako nakakapikit. Dumampi na yung labi niya sa akin. Wala pa nga yatang 5 seconds. Wala na ang kanyang labi. Wala bang rewind? Napakagat ako ng labi pagkatapos. Nagpalakpakan ng mga tao sa likod. Narinig ko ang tawag ni Mom. I heard her cry and laugh at the same time. Hindi ko alam kung paano na lang nakarating si Mom sa pwesto ko. I was stuck in that moment. Ang bilis sa mga nangyari. Hindi bale. May binabalak naman ako mamayang gabi. Nagpaturo pa ako kay Master Ange kaya sigurado hindi magiging mabilis ang pangyayari. Tingnan na lang natin, Jericho Tan. Mabilis na umusad ang picture taking. Hanggang sa reception, karamihan sa mga bisita, hindi ko kakilala since ang mga nandito ay ang mga kanegosyo ni Dad. May ilan akong kilala sa mukha, mga kaklase ko ng high school at college na nasa Pilipinas ngayon. They were approaching me and congratulating me hindi kasi man lang humingiti itong katabi ko. Tango lang ang ibinibigay ni Jericho. Alam ko marami sa kanila kinakaibigan lang ako dahil malakas ang impluwensya ni Dad sa business world. Pero gusto ko pa rin isipin na bukal sa kanilang puso ang pakikipagkaibigan sa akin. Si Jericho naman tahimik lang. Pagkatabi nga kami, pero hindi naman niya ako kinakausap. Minsan malapit sa kanya yung mga business partners ni Dad at puro negosyo o legal issues lang yung kanilang pinag-uusapan. Kapag may lumalapit naman ng mga babae na nagko-congrats sa kanya, tumatango lang siya at hindi nagsasalita. Yun lang, natatakot tuloy yung iba at umaalis na lang. Hindi siya ngumingiti. Nagdududa na tuloy ako kung ginusto ba talaga niya ito. Itong kalagayan niya, bukal kaya sa kanyang kalooban to. Si Jericho pa talaga to? Yung Jericho, yung pinagtatanggol ako sa aso dati. Nung 7 years old pa lang ako. At kinarga ako sa kanyang likod nung nadapa ako dahil sa pagtakbo. Yung Jericho, na nagpipigil tumawa nung binibigyan ko siya ng stick drawing ng sarili niya bilang pasasalamat ko.
Jericho! Huy! Jericho! Bumulong ako sa kanya. I came near to his face. Ngayon nakaupo na kami para kumain. Solo lang namin yung table sa harapan. Kumakain na rin kasi yung mga bisita, kaya hindi na kami masyadong napapansin. Patuloy lamang din si Jericho sa hindi pagpansin sa akin. May inom lamang siya ng wine at tumitingin lang sa paligid. Ganoon lang. Hindi ba siya nababagot ito? Uy, pansinin mo naman ako. Bulong ko ulit sa kanya at kinakalabit na siya. Uy, Echo. Ano? He said, disgusted. Napalunok ako. Tumingin nga siya sa akin, pero naiirita naman siya. Nonsense din. I hope I could say that he's more charming if he avoids to crease his forehead or even his eyebrows. Pero bahala na. Gwapa pa rin siya sa ganong estado. Wala lang. Hindi mo ba ako kakausapin? Kasi, kanina pa ako nagpapapansin sa'yo. Pero hindi mo ako binibigyan ng pansin. Umiinom na nga lang ako ng tubig para hindi manuyot ang lalamunan ko. Saka, alam na. Ano naman gusto mong sabihin ko? Dumabali pa ang kanyang kunot. I swallowed a lump in my throat. Oh no. Hindi ko naman gusto mainis siya. Ang gusto ko, mag-usap kami. Mag-asawa na kami. Kaya dapat masanay na kami na maging komportable sa isa't isa. Mahirap lang siguro. Sa umpisa, siguro nga. Siguro nga. Kahit ano, sabi ko. I smiled, letting the tense I'm feeling diminish. Magkwento ka na nangyari nung wala ako. Kahit ano ikwento mo. Masaya na ako dahil pinapansin mo na ako. That's all I want, Echo. Kahit ano. Echo's voice raised. Tumingin ako sa paligid. Luckily, everyone's busy with their food. Tinignan ko ang nakakulot noon si Jericho sa akin. Mas gusto ko na nga siyang tawaging Echo para mas maganda. Hindi ko kailangan magpa-apekto. I need patience for now. Huh? I asked, confused. Mali ba yung sinabi ko? Sabi mo, sabihin ko kahit ano. Tapos, haka ng hadyan. Iritang-irita na si Jericho. Gusto ko nang sumimangot sa pakikitungo niya sa akin. Pero ayoko masira ang araw na to. Is it just me? Or from Jericho na naging jerk na ang Prince Charming ko? Patience kasi. For now. Ganon ba? Nginitian ko siya at tumawa ng marahan. Tinignan lang ako saglit, tapos iniiwas na yung kanyang tingin sa akin. Kahit ilang beses kong palalahanan ang sarili ko, na kailangan lang siguro ni Jericho na mag-adjust sa estado niya namin ngayon. Papalalahanan ko ang sarili ko. I will be patient for Jericho, my Prince Charming, my husband. Mabilis na tapos ang reception at bago kami umalis, kinamayan ako nila Tito Fernan. Siya ang Daddy Jericho. At isa sa mga kasosyo ni Dad dati pa. Mas kamukha talaga ni Tito Fernan, yung pangalan niya. Si Jericho naman, more on sa kanyang mom. Kaya kami nagkakilala ni Jericho dahil pumupunta sila minsan sa bahay para kausapin si Dad sa mga business matters. Sa industriyang ginagawa ni Dad at ni Tito Fernan, it is always competition and connection with the other big companies. That's too complicated for me to understand their moves. Namatay naman ang mom ni Jericho nung pinanganak pa lang siya. Si Kuya Glenn at si Tito Fernan ang nag-alaga sa kanya. Nung bata pa ako, isa sa mga nakakasama ko si Kuya Glenn, pero minsan lang, 5 years, ang tanda niya sa akin. Bakit kaya wala si Rito, si Kuya Glenn? Congratulations, Iha, Tito Fernan said and smiled. He faint a smile that touched his lips. Thank you po, Tito. I tried my best not to stutter at Tito Fernan's statement. Kahit nung bata pa kami, takot na ako rito kay Tito Fernan.
Mukha kasi siyang stricto. At parang praktisado na ang kanyang ngiti. Para bang lagi may sikreto ang binibigay ang kanyang ngiti. Lagi may kaakibat yun na iba. Ganon. Basta. Medyo mahirap ipaliwanag. Tito Fernan, look at Jericho. He's beside me, standing so calm and relaxed. Nakita ko ang tensyon sa titig nilang dalawa sa isa't isa. Yan. Yan yung mga sinasabi ko na para bang may hidden message sa bawat tingin niya. I felt uncomfortable, so I spoke. Tito, si Kuya Glenn nga po pala. Tumingin ulit sa akin si Tito at ngumiti gamit na kanyang business smile. Naramdaman ko ang tingin ni Jericho sa akin. Curious din kaya dahil wala ang kanyang kapatid dito sa aming kasal. Ngayon, sa reception. Pasensya na iha. He likes to attend your wedding. But he's caught in some business issues. And by the way, pwede mo na akong tawaging dad. Asawa ka na naman ni Jericho. Ani Tito Fernan. I saw him look at his son, smirking. Biglang tumalikod si Jericho at nagumpisang maglakad. Oh, ano nangyari? Ganun po ba? Sige po, Papa. Mauna na po kami. I didn't think I say this clearly. Ngumiti at tumango na lang ako kay Tito Fernan. Hindi ako naging komportable sa pagtawag ko sa kanya ng Papa. I think I'm missing out something about him and also Jericho. Napangiwin na lang ako sa aking paglakad hanggang sa natagpuan ko si Jericho napapasakay ng limo. Gusto ko sanang tanungin kung anong problema. Pero parang hindi pa oras para tanungin ko sa kanya ang ganoong bagay. Lalo na tungkol sa kanila ng kanyang daddy. No choice. Nanatili na lamang akong tahimik.